Yan, 4 na buwan ang ating Tuya Wi-Fi watt meter. Product name, Electricity Energy Monitor. Model PJ-1103. Input voltage 100 to 240 volts. Working current 5 milliamps. Wi-Fi frequency 2.4 GHz. Measuring range 0.2 to 80 ampere. Ito yung kanyang current transformer. 80 ampere. PJ-CT-110301. Alright. At manual. Dalawang manual Ay, sa warning. Safety installation warning, follow instruction, result in power clamp. Okay. Oh. Very simple. AC to measuring range. Gigahertz. Clamp diameter 10 mm. Ibig sabihin, 10 mm lang yung kaya niyang wire. Sa 80 amps. Okay. Download the app. Tuya o kaya Smart Life. Meron na akong Tuya. Malaki lang ng konti yung Sonop. Sonop Dual R3. Parehas lang sila may ganun. Nahuhulugan siya sa bahay niya. Dinrel to. Dinrel connector o kaya screw. Okay. Dito ko na rin to ilalagay. Testingin kagad natin to. Excited talaga ako dito Kuha ko ng super habang plug. Lalagay ko lang to sa line tsaka neutral. Yan, line tsaka neutral lang. Tapos tong S1 tsaka S2, doon pupunta tong kable niya. Ang kable niya ay siguro tong mga 1 metro siguro ang haba nitong current transformer. Lalagay natin tong, so ayan. Ayan yung ating current transformer na may mga 1 metro ang haba siguro ng kable nito. Okay. So ngayon, isaksak na agad natin to. Tingnan natin kung may puputok. Saksak ko lang. 1, 2, 3. Nagkaroon tayo ng ilaw na pula. Ayan meron siyang red na ilaw. Yun yung sa reset button niya. Okay, ayon sa manual, kailangan natin tong pindutin tong pulang button niya ng mahigit 5 seconds para mag-blink. Yan, nagbe-blink na siya. Tapos punta tayo sa ating Wi-Fi device. Tapos punta tayo sa Tuya application. Add device lang tayo. Nakabukas na ang Wi-Fi nito, Bluetooth, tsaka GPS. Ayan discovering device, nakita na siya. Add. Lagay ko lang ang aking password. Ayan, nilagay ko lang password. Connecting na siya. Buksan ko yung ilaw. Tumigil na yung pagbe-blink niya. Nawala na yung ilaw. Nagbe-blink siya, marahan na. Ayan hindi naka-press kayo na mabilis ang blink. Yan, done. Wi-Fi digital meter, done. Nagbukas siya. Yun, device shutdown. Bakit? Wala siyang madedetect kung nakalagay sa manual. Nakalagay yan sa manual. Yun yung nag-iisang Q&A. Nakalagay na kailangan meron siyang madetect. Kundi, device shutdown ng ating makikita. Testingin kagad natin. Sasalpa ko lang dito sa wire ko sa taas. Na may dala-dala ng ilaw natin dito. At, ayun, may nakita na siya. 24 watts, 0.4 ampere. Okay. Ibig sabihin, nasaksak din niya yung sarili niya. Pag pinatay ko tong ilaw dito, pinatay ko lang yung dalawang ilaw ko. Yan, 0.2 na lang. Nare-reading niya pa rin, 27 watts. Ano pang pwede kong tanggalin? Tanggalin ko yung ibang load. Yan, electric pan yun Ayun, wala na. Nandun yung electric pan ko. Wala na siya nakikita. Electric pan na inverter yun.
Saksak ulit. Nilagyan ko lang ulit ng load. Okay. Buksan natin yung ibang ilaw. Papasyal ko to. Buksan natin itong dalawang ilaw dito. Pan. 70 watts to. Ano kaya tong 2,300? 54%? Para saan yun? Okay. Itong graph, day, month, year. Okay. Ayos to Itong home natin. Power setting. Please follow the professional guidance or set according to the product specification. Confirm. Maximum power. Bakit naka 1 watt lang? Palitan natin to. Maximum power. Lagay natin sa 500. Confirm. Yun, 47%. Doon yun, nagbabago. Ito yan. Dito ko lang nilagay yung current transformer niya. Ngayon, meron tayong 58 watts. Ngayon, meron tayong 58 watts. Ito lang yung current transformer niya. Subukan nating baligtarin. Mawala reading yan. Ayan. Nag-device shutdown. Balik natin to. Pabaliktad. 57 watts pa rin. Okay. Nagana pa rin kahit baligtad yung current transformer. Ayon naman sa manual, kahit naka-line neutral tayo, basta sa isang linya, kaparesido sa amin line to line, kaya hindi na ako namamili kung saan ako maglalagay ng kable. Kung naka-line to neutral kayo, o line neutral ang supply sa inyo, kahit alin dun sa dalawa, walang problema. Kahit baligtad. Hayaan ko muna to dito ng ilang araw. Balikan natin para makita natin yung graph. A little later. Device working pa rin tayo. Ito ay ilang araw na. February 25 na ngayon. Nagsimula tayo ng February 17. Yes, February 17. So sa daily, ayan. Ang average usage natin ay, ayan, February 25. Total kilowatt. Ayan, sa taas ang ating total kilowatt. 1.9 lang kahapon. 1.45 ng isang araw. 1.82. Isang outlet lang to. Hanggang nagsimula tayo ng February 17. Alright. Wala. 18 na pala. February 18 tayo nagsimula ako. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 days. So, okay naman siya. Natesting ko rin ito nung walang wifi yung nasa malayong lugar ako. Okay naman. So, ngayon, ang gagawin ko ay ililipat ko na siya sa main kasi ano lang yan Tama-tama mag-aalas 12 na Kasi isang portion lang yan ng circuit ko sa bahay. So, ito yung ating current transformer. Aray ko po, ang sakit. Ilalagay ko lang siya dito sa main kasama nitong donut. Itong watt meter na to. Ayan siya, nailagay ko na doon. Ito yung ating ring, yung original ko watt meter. Ito yung nilagay kong bago. Medyo masikip, pero okay naman. Ang reading natin ay 329 watts. Ang reading natin doon ay 329 watts. Ito ay 350 watts. Itong watt meter na to, inaasahan ko to. Accurate to sa versus ko sa Meralco bill. Pero malalaman natin. At least may idea tayo. May konting diferensya dito dahil ito ay nakumpara ko na sa Meralco bill. Pero tong tuya na wireless, malalaman ko pa pagdating ng bill. O kaya, mga 1 buwan, 2 buwan pa bago masabi kung accurate to. Okay, dito ay 347 watts. 343. Malapit lang. Konting diferensya. Alright. Balikan natin to pagkalipas ng ilang buwan. You get the idea. Yan, 4 na buwan na ang ating tuya Wi-Fi watt meter. Ayan siya ngayon. Ang reading natin sa 4-in-1 ngayon ay 3.72 amps, 792 watts. Sa tuya natin, 3.7 amps din,
10 watts difference. Okay, ano yung ating current transformer. Doon ko na nilagay kasi naglagay pa ako ng yung isang sensor para yan sa grid tie. Tapos nakasarado na yung box. Tingnan natin yung graph natin sa loob ng 4 na buwan. Punta tayo sa ating settings. So sa daily ngayon ay umaga na. Ito yung per hour siya nakikita natin pag nasa daily tayo. Tapos ito yung kahapon. Ito yung isang araw. So natatago niya ang record. Sa taas makita natin yung hourly average tsaka yung kilowatt hour ng araw na yan. Mula 12 a.m. hanggang 11:59. Okay? PM. So magtatago siya ng record ng ganito sa loob lang ng 8 araw. Okay? So 8 days lang siya. Tignan nyo yung July 1. Wala. June 30 wala. Okay? Kasi ngayon ay July 2 hanggang July 9 lang. July 9 na ngayon. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 days lang. 7 days yung last record bago yung current day. Pag natapos yung araw ngayon ng July 9, yung July 2, mawawala na yan. Okay? Sa daily yan. Sa monthly, makikita natin, ito yung kabuuan ng July, ito yung araw-araw. Sa taas, makita natin yung total kilowatt hour ng July, tsaka yung daily average. Ito. Sa July yan, ito yung June, ito yung May, ito yung April, ito yung March, at ito yung February, yung unang-una ko kinabit. Sinimulan ko ilipat sa aking main line sa March. Okay? May nakita tayo dito mababa 1.1. Ito yung nagbakasyon yata kami nito. Walang tao sa bahay. Tapos meron tayong hindi kita dito. Pero meron akong pagkakataon na nawala yung internet namin o nag-down yung internet service provider. Wala rin siyang record. Nakita ko yun sa daily, yung hourly basis. Okay? Tapos sa year, ito yung year. So, ganda niya. Hindi ko alam kung hanggang ilan ang kayang i-record sa yearly tsaka sa monthly. Pero, mas maganda. Minsanan, i-screenshot natin syempre. So, ang ganda niya. So, ang ayaw ko lang sa device na to, hindi natin mapili yung custom date. Pag titingnan natin yung monthly niya. Halimbawa, July 1 hanggang July katapusan. June 1 hanggang June katapusan. Kasi gusto kong ikumpara siya sa meter ng grid o sa kaso namin sa Meralco para makukumpara ko kung medyo accurate. Kasi yung 4-in-1, yung kulay asul ay accurate yun. So isang taon ko nang tiyatago yung record niyan sa reading ko sa kanya. Sa kada cut-off ng Meralco, nire-reset ko rin yun. So makita natin dyan 293 yung reading ko sa 4-in-1, 298 yung actual ko sa Meralco. Ito ay January 2024, December 222, 229, November 302, 290, ang layo. So, 253, 253. Yun. Yung huli, puro accurate naman. 309, 308, 319, 320, 285, 284. So, halos accurate siya sa reading ko sa Meralco. Ngayon, kinumpara ko to. Ang ginawa ko dito, nag-mat ako. So, tiyanggal ko yung sa cut-off sa amin every 13. So, tiyanggal ko yung 13 days. Tapos kinuha ko yung 13 days sa kabila. So, ito yung suma total ng accuracy versus sa Meralco meter to sa reading, sa bill ng Meralco. So, sa Meralco bill ko, nung April, 285 kilowatt hour. Sa 4-in-1 watt meter ko, 284 kilowatt hour. Sa Tuya, 270. So, kulang siya ng 15 watts, 15 kilowatt hour. Pero nung May, 319 kilowatt hour kay Meralco, 320 sa 4-in-1, 313 sa Tuya. So, may diferensya, 6. Tapos nung June, 309 kilowatt hour, 308 sa 4-in-1, 303 sa kilowatt sa Tuya. So, nagbabago kasi nga, nag-aayos ako ng wiring.
So, nung unang magulo yan, medyo tumatama siya nung inayos ko yung mga ring. Ngayon, nakikita ko 10 watt difference. Yun ang isang ayaw ko sa kanya. In-email ko na yung developer, hindi ko alam kung hindi nagre-reply. Sabi ko, ang ganda nito on device, kaso hindi ko ma-adjust yung custom date sana. Tsaka isa pa sa gusto ko sanang makita dito, isa sa magandang feature sana, yung makita natin yung peak power. Kasi nakikita natin dito yung kilowatt hour. Halimbawa, sa hourly basis, makita lang natin dito, ito pinakamataas ko, ilan? 1.12 kilowatt hour. Nakonsumo na yon. Yung kilowatt hour, ibig sabihin yan, meron akong 1,112 watts sa loob ng isang oras. Pero hindi ibig sabihin nun, sakto yun. So, meron siyang 1,500 kalating oras, 800. So, hindi natin masabi. Gusto ko sana makita dito yung peak power para maganda siya pang-analyze sa pag magsa-solar tayo. Pero anyway, maganda pa rin yung device. Kung kukumpara natin yung 4-in-1, maganda. Ang kagandahan dito, kahit nasaan tayo, makikita natin o maikukumpara natin yung ating kuryente. Hindi lang naman pang mainline to Kunyari may device kayong gustong malaman ng konsumo, i-analyze, so maganda yan. Meron nga pala nito yung model na dalawa ang current transformer. Yun ang naisip ko, maganda pala sa solar yun Tapos isang picture niya, makikita natin yan dito. Kung meron kayo ibang Tuya device, kapares nito, ito ay Wi-Fi smart bulb. Sa Tuya din siya, tapos meron ako yung mga smart outlet. Pwede natin siyang igawa ng scene. Magkukulay pula siya kapag mas mahigit sa 400 watts. Meron tayo ngayong 441 watts. 441 watts. Magbabawas ako ng load. Yun, 385 watts. Naging puti. Magdagdag tayo ng load. Electric pan. 429. Naging pula. Ang galing. Puti. 384. Naging puti. Isa pa. Yung color niya, kung pupunta natin yung setting ng ilaw, pag nilagay natin sa color ngayon, kunyari, lipat ko to sa blue. Okay? So, bago, ito yung white. Okay? Balik tayo sa ating, patayin ko pala. Tingnan natin kung anong gagawin niya pag pinatay ko. Balik tayo sa digital Wi-Fi meter. Tingnan natin, nasa 439 watts tayo ngayon. Patayin ko ang electric pan. $380. Wala. Hindi bago. Yun. Nag-trigger sa greater than 400 watts. Asul na siya. Kung saan natin siya iniwan sa color, doon siya maiwan. Patayin ko ulit yung electric pan ko. Puti. Dito yan makikita sa Tuya sa seed. So, ginawa ko lang tong seed na to. Ang una ko nga ginawa 500 watts. I-adjust ko sa 400 watts. Makita natin pag greater than 400 watts siya sa digital grid meter, ang ilaw na to ay sisindihan, i-on at ilalagay sa color. Tapos, gumawa pa ako ng isa, pag mas bababa naman sa 399 watt, ang ilaw na to ay magpuputi. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to.